Ako po ay mapalad sa aking buhay, pero after 12 years in business, naging mas papalad pa. At kaya din ako pumasok sa politika dahil nung binenta ko yung kumpanya ko for around 34 billion pesos sa Meralco, naisip ko, ano pang gagawin ko kung hindi share ito 34 billion, yung 34 billion pesos, ano mo yung karaming 34? Sa kanyang Facebook post kahapon, January 14, ipinagyabang ni Batangas Representative Leandro Leviste na ang kanyang pera raw ay nagmula sa pribadong negosyo. Well, thanks to his politically connected parents at kay Digongyo. Sabi pa niya na ang kumpanyang itinatag niya ay nakapagtayo umano ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa, which is a lie. Isang kasinungalingan ito dahil sa ating fact check, ang power players na ASEN, Aboitiz Renewables at First Gen ang may mas malalaking operational portfolios. Kaya pumasok ako sa politika para gastusin ito. Yeah. Hindi para kumita pa. God is good. Pero Oo. I really feel so fortunate po in my life. And I think that many of the things that I'm doing are only possible kasi hindi ko kailangan kumita, hindi ko kailangan tumanggap ng mga incentives. At siguro yun din po ang problema ng mga iba ngayon dahil baka sanay sila na pwedeng patahimikin ng isang kongresista. Pero eto ang mas matindi. Ipinagyabang din niya na nakapagdala raw siya ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas last year, which is an exaggeration. Pure and organic pambubudol po ito. At dito ngayon, papasok ang magiging problema ni Crying Leandro dahil ang pinaka-obligation ng Solar Philippines ni Crying Leandro ay i-deliver ang contractual commitments nito sa gobyerno. Walang pakialam ang gobyerno at ang mga mamamayan kung nagdadala ng foreign investments ang kanyang Duterte crony company sa bansa. But the fact that you have, you're the owner of Solar ng Bayan. And Solar Philippines. And Solar Philippines. And Solar ng Bayan especially, Alvin, na Yun ang may franchise. meron kang franchise. That's already a constitutional violation. Dahil ang pagyayabang niyang iyan ay proof sa isiniwalat ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na may corruption at kalokohan ang mga politically connected crony developers kagaya ng Solar Philippines ni Crying Leandro sa renewable sector. Ngayon, hindi na ma-deliver, dapat may consequence. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, Alvin, baka sumunod na rin yung iba. Sige, kukuha lang ako ng kontrata, maghihintay ako ng investor, bibenta ko, laway lang bibenta nila. So, kailangan may disiplina naman kasi kikita naman sila dito eh. That could be proof or evidence na binalahura at binaboy ni Crying Leandro ang privilege na ibinigay sa kanya bilang Duterte crony nung panahon ni Digongyo. You called these entities parang opportunists. Oh. Can you explain to them bakit sila naging oportunista? Okay, so when you get the service contract from DOE, especially if you're an auction winner, we give you the privilege of having this contract. Privilege of selling it, producing the energy, and having a good contract with the government by supplying utility to the people, di ba? Supplying electricity. It's a privilege eh. Parang pag may franchise ka, privilege yung binibigay sa'yo yan. So, nangyari, Solar Philippines has 43 privileges that we gave, 43 contracts. None of that happened. They just cashed in on some. Walang responsibility. Kaya oportunista ang tawag ni Garin sa mga developers kagaya ng Solar Philippines ni Crying Leandro na again, isang Duterte crony. Hindi tumutupad sa usapan dahil binibenta ang mga privileges na ibinigay sa kanila mula noong panahon ni Digongyo para sa mga foreign investors. Kaya habang nagmamahal ang presyo ng kuryente at maraming lugar sa Pilipinas ang walang sapat na service coverage, busy pala si Crying Leandro sa pagbebenta sa mga foreign investors at power giants sa bansa. Nagyabang pa siya na nagdala siya ng FDI. Money, 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 must be funny in a rich man's world. At ayon pa kay Garin, kaya walang na-deliver sa service contracts ng mga pasaway na developers ay dahil ang business model nila ay maghintay ng buyers na foreign investors. Kailangan kasing DOE, disciplinarian, Alvin eh. Tama. Kasi pag pinagbibigyan lang namin yan, walang mangyayari sa bansa natin ito. Nakasalalay ang the future of our country, especially energy security natin, dito sa mga kumpanya nito. So we don't want these kinds of companies na sumali ulit. Kasi hindi, lalo na kung perennial, yung paulit-ulit, ang dami-daming contracts na hindi naman pala natutuloy. Minsan kasi may rason naman eh. Pero marami dyan talagang walang ginawa. Kahit tinignan mo, walang application para sa ECC, walang application para sa mga permit niya. Ibig sabihin, naghihintay lang sila. Kaya nakakatawa lang na sa tingin ni Crying Leandro ay napakatalino niya.
Nag-Harvard nga daw eh. Again, thanks to his political power player parents, isang real-life political butterfly who allegedly married for money at isang convicted criminal. Perfect combination. And they then raised a promil kid to become their best money laundering machine? We're just asking a question. Pero hindi naisip ni Promil Kid na ang Facebook post niyang ito ay incriminating. Parang kinuha lang yung kontrata, ni-reserve yung area, at yun lang yung ginawa. Naghihintay lang para lang may bibili. Pero at least, that Facebook post got over 138,000 positive reactions mula sa mga stupid and gullible Filipinos na puro mga DDS. Kaya wala nang pag-asang uunlad pa ang bansang ito. Nagkapera na si Leandro gamit ang Duterte connections habang kawawa ang mga mamamayang sakop ng kanyang service contracts na hindi niya kayang punan. Nireserva nila sa sarili nila para magawa daw ng proyekto. And after 5 years, 10 years, wala pa rin ginagawa. So that's really, that's, ang ano na yan, medyo ano na yan, style na yan, Alvin. Style na yan na I'll reserve this, I'll get the service contract for this area. Pag may naghanap, lalo ng mga foreign investors natin, pag naghanap, bebenta ko sa kanila. Dahil ang business model pala ay magbenta ng mga pribilehiyo mula sa Duterte regime at hindi mag-deliver ng serbisyo sa mga Filipino.